mas lalo kayong pakikinggan. Pero pag sasabihin ko, ito ang katotohanan, nako, yan, magkakaroon kayo ng maraming debate. Debate yan pag sasabihin mo, ito ang katotohanan ng paniniwala. Ito ang katotohanan ng tama at mali. Ako, dyan. Kasi sa Amerika, very particular sila. Karapatan ng bawat isa magpahayag ng opinyon. Kaya pinapakinggan ka. Pero pag tungkol na sa katotohanan, iba-iba na. Sa opinyon pa rin magtatalo. Iba-iba na ang opinyon. Kaya sinasabi natin sa Amerika, pero sa atin, parang unti-unti na tayong nai-influensya na rin. Minsan, mga Katoliko pa, pag sinasabi tungkol sa moral, sa moralidad at sa paniniwala, halimbawa na lang sa death penalty, minsan kadalasan yung mga Katolik pa nagsasabi, ibalik natin yung death penalty. Balik natin yun. Pero hindi natin alam, simula't simula pa, ang Diyos ay labag sa death penalty. Dahil ang Diyos at siyang lamang nagmamay-ari ng buhay. Hirap sa Diyos ng ating buhay. Hindi tayo ang nagpapasya sa buhay. At hindi lang death penalty, andyan pa yung abortion. Tahimik, marami ang gumagawa ng abortion dahil sa in the name of the freedom of women, liberty of women, ginagawang dahilan. Sa mga premarital at extramarital na mga pagtatalik, sinasabing tanggap na yata ngayon yan. Kaya siguro halos ginagawa na to kasi tanggap na. Pero hindi natin alam, hindi batayan kung ito ba'y ginagawa ng lahat. Kasi para sa atin, para sa Diyos, pag ito'y mali, simula't simula, mali na yan. Kasalanan na yan. O kaya sa paggamit ng mga birth control at contraceptives, mga contraceptives na abortifacient, tahimik, mga mananampalataya, tayo rin, nilalamon na sa katotohanan na naaayon sa sanlibutan. Worldly opinions. Worldly opinions. Nagsisimba tayo pero may mga sikreto tayong pinaninindigan, mga opinion natin. Nagsisimba tayo pero may mga aral na salungat tayo, hindi tayo sang-ayon. Kahit na ngayong ating mga paniniwala, yung mga superstitious belief, lumalapit pa rin sa albularyo, wala namang mawawala, Father. Lumalapit pa rin. O kaya sa mga, sa mga card, no? May mga card pa dyan, lumalapit, nagpapahula. May mga anting-anting pa. I am the Lord your God, thou shalt not have other gods before me. Yan yung kautusan ng Diyos. Pero may mga sarili tayong mga personal na mga tinatago na opinyon. Kaya nga minsan nilalamon na tayo nitong mga secularization na mga naaayon na lang sa opinyon ng mundo at hindi sa katotohanan na nagmumula sa Espiritu Santo. Totoong sinabi ni Jesus, hindi matanggap ng sanlibutan ang Espiritu ng katotohanan. Hindi nakikilala ng sanlibutan ang Espiritu ng katotohanan. Sinabi ni San Pedro sa ikalawang pagbasa, maging laging handa na magbigay ng paliwanag
pag may magtatanong tungkol sa pananampalataya. Kung may pagtatanong pala, dapat daw tayong laging maghahandang magpaliwanag, magbigay payo. Sabi niya, handa ba tayong magbigay ng paliwanag tungkol sa ating pananampalataya? At sabi pa ni San Pedro, pag magbigay ka, be courageous. Dapat matapang at hindi natatakot. Pero, sabi niya, be courageous but be compassionate. Matapang kang magpapahayag, pero may habag. Sabi pa niya, be firm with your faith. Matatag na paninindigan. Hindi mababali, pero with gentleness. May kahinahunan. Mahalaga yung habag at kahinahunan. Dahil ito yung hudyat na gumagalaw ang Espiritu Banal pag may habag at kahinahunan. Marami sa atin nagpapahayag, nagbibigay ng aral, nagbibigay ng payo, pero kulang sa kahinahunan. Kaya pag nagpapahayag ka, nagbibigay ng aral, minsan hindi tumatagal yung nakikinig. Bakit? Dahil lumalakas na yung boses mo, sumisigaw ka na. Kulang sa kahinahunan, kulang sa habag. Tayo pag nagbibigay payo, pag nagbibigay paliwanag, minsan kasi nanggagaling na sa galit. Kaya hindi natin pansin, sumisigaw na tayo. Eh yung nakikinig sa atin, imbis na makinig, hindi na nakikinig dahil natatakot. Galit, brother, galit. Father, galit ka na? Galit ka po. Ayun. Kulang ng kahinahunan at habag. Ito pala yung mga galaw ng banal na Espiritu. Laging handang magpaliwanag, pero huwag kalimutan ang kahinahunan at habag. Dahil dyan kumikilos ang banal na Espiritu. Yun bang pinapakinggan ka na magaan lang, magaan sa loob. Pinapakinggan ka na hindi napipilitan ang nakikinig, kundi na naaakay. At ang huli at pinaka-importante galaw at sinyalis ng banal na Espiritu pag ito ay laging may pag-ibig. Alam mo, gumagalaw ang Espiritu sa iyong buhay kung may pag-ibig, kung may dulot ng pagmamahal, pagpapatawad, pag-ibig. At sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. Ang pag-ibig na sinasabi ni Jesus dito ay hindi pag-ibig na nababatay lamang sa emosyon o feeling, kundi ang pag-ibig na nababatay sa kilos. Yan yung hinahanap ng Panginoon. Aanhin yung I love you, pero hindi naman nakikita, hanggang salita lang. Kaya yung sinabi ni Jesus, kung umiibig ka sa akin, susundin mo ang aking mga utos. Isasabuhay mo ang aking mga aral. Yan po ang hamon sa atin ng Panginoon. At ito ang pahiwatig na gumagalaw sa atin ang banal na Espiritu. Kung lumalago tayo ng may pag-ibig, pag-ibig na nakikita, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa.